Gaano katatag ang iyong pag-asa sa kinabukasan? Sino maaari mong kapitan sa panahon na iyong pangangailangan sa iyong buhay pagtanda? May kasiguruhan ka ba na may mga taong aalalay sa iyo sa kinabukasan? Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio 89.1 FM. Samahan po ninyo ako dito sa simula. Ibig na walang maliw, pagpapalang walang tigil, dating pusong may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong umaga. Dakilang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, purihin ang inyong pangalan, sapagkat ikaw ay puspos ng pag-ibig at kaawaan. Hiling po namin ang inyong kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, sa aming pagsuway sa inyong mga utos at sa aming pagiging makasarili. Subalit sa kabila ng aming kapalaluan, ay mayaman ka sa kahabagan at patuloy mo kaming pinagpapala. Maraming salamat sa inyong pangako na sasamahan kami hanggang sa katapusan ng sanlibutang ito. Sa panibagong araw na ito, nais naming maranasan ang inyong pakikisama sa lahat ng aming gagawin, sapagkat ikaw lamang ang aming tanging pag-asa, ang aming hantungan at kaligtasan. Ito ang aming dalangin at umaasang inyong diringgin. Kumusta po kayo? Welcome po sa ating programang Simula. At ito po ang programang inaalay namin sa ating mga senior citizens, katulad ko, at gayon din sa mga hindi pa senior na meron kayong pagmamahal o minamahal o inaarugang mga nanay, tatay, lolo at lola. Ito po ay para sa inyong lahat. Ngayong umaga ay itatampok natin ang usaping pagkakaroon ng matatag na buhay pagtanda. Ayan po ay para tayo tayong magse-self-examination ngayon. Gayon po habang tayo ay nasa kalagayan ng old age, napakahalaga para i-self-check natin kung ano nga ba ang katatagan natin. Ang tawag diyan ay yung pillars o yung ating pagiging malakas na sa ating pamumuhay. Hindi natin pinag-uusapan na maging atleta kayo, pero ang pinag-uusapan natin ay yung ma-sustain natin ang ating kalakasan, ang ating mga pangangailangan at mabuhay tayo ng masaya, malusog at makabuluhan. Kaya po ngayon, dyan lang po kayo at tayo ay mag-uusap-usap at nais kong i-welcome kayong lahat, lalo na yung aking mga kaibigan sa USA, no? At patuloy naming binabati kayo, lalo tigit dyan sa International Church of SDA sa Evanston, Illinois, at gayon din sa Naperville Remnant Film Church, USA. So, welcome po kayo. At ang ating programa ngayon ay punong-puno ng mga payo, punong-puno ng masasaya. Ay meron na po tayong bagong segment ngayon na tatawag nating Kuwelang Maglolo o your grandpa jokes, no? Itong maglolo na ito, maraming kakatuwa at mga masasayang mga usapan. Anuhin po natin yan, tatalakayan natin mamaya. At patuloy yung ating someone is praying for you, yung ating prayer, at yung ating, higit sa lahat, yung ating bagong simula, yung ating spiritual na buhay
bilang mga paano natin mapapatatag ang ating spiritual na kabuhayan bilang mga senior citizens. Kaya kung meron po kayong mga katanungan, meron kayong mga kahilingan, no, meron kayong nais na mga mensahe na nais nyo ipadala sa amin, bukas po ang aming mga numero, 0917-1742-777 at 0918-9447-891. Diyan po, hintayin po namin ang inyong mga tawag at ang inyong mga text. Kayon po ay pag-uusapan natin maya-maya, no? At ating titingnan yung apat na mahalagang bagay. Although napag-usapan natin nung last episode yung ating spiritual strength, no? Kasi para sa akin na yun ang number one, is spiritual. At nakita natin na kapag tayo ay spiritually stable o spiritually strong, napakahalaga yan para sa ating physical. Susunod na yung ating physical na pangangatawan. Kaya wag po kayong alis, magbabalik ka agad ang simula. Araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tuwing umaga. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha sa makulay na mundo. Anong sigla, anong saya. I'm Doc Rome of AWR 89.1 FM. Samahan po ninyo ako dito sa simula. Buhay na walang hanggan. Lolo! Lolo! Ano pong ginagawa niyo sa buhok niyo? Eto apo, di ba nakikita? Nagsashampoo ako. Pero, Lolo, nagsashampoo kayo? Pero bakit hindi niyo binabasa ang buhok niyo? Apo, eto nakalagay dito sa bote, sabi rito, for dry hair. Naaliw po ba kayo sa joke natin ngayon? At alam nyo, sabi nila, bakit nga ba nakakatuwa ang natatawa tayo sa mga joke? Bakit ba nakakatawa talaga? At alam nyo, ang natuklasan ko, kaya nakakatawa ang mga jokes ay dahil totoo. Ano ibig sabihin nun? Totoo kasi kaya tayo pag may mga jokes natatawa tayo, nare-relate natin, nakaka-relate tayo dahil na-experience natin. Kaya yung mga simpleng mga katuwaan, no? O kaya yung mga humor na yan, kailangan ng katawan natin yan para tayo ay gumaling kung ano man nararamdaman natin. Sabi nila pagka tumatawa tayo, ngumingiti or humahalakak lalo na, ay nakakatulong pala yan, healing, no, sa ating pangangatawan. Nagproproduce siya ng magandang tinatawag na substance para tayo ay sumaya, sumigla, at para tayo gumaling. Kaya kung meron po kayong mga joke, share nyo naman. At hayaan nyo, pag kayo nakapag-share at napili namin yung jokes nyo, meron kaming regalo para sa inyo pag napili namin. So, open lang po. Magpadala kayo o 0917-1742-777, 0918-944-4891. Mas maganda po kung talagang kwento ninyo at talagang mararamdaman namin na totoong-totoo yung inyong nakakatawang karanasan. Ayan po ay para sa ating lahat. So, tayo po ay mag-aaral na ng ating tema ngayon, no? At pag-uusapan natin yung aking mga tinanong. Ano nga ba yung unang tanong ko? Gaano ka katatag o gaano katatag yung pag-asa sa kinabukasan o sa hinaharap mo? Napakahalaga po yun, no? At sino kaya ang pwede mong kapitan? Okay, ang unang tanong,
gaano katatag, no? Ito naman, sino kaya ang pwede mong kapitan sa oras sa inyong pangangailangan sa buhay pagtanda? At ang pangatlo, may kasiguruhan ka ba na may aalalay sa iyo, no, sa panahon na talagang hindi mo na kaya ang sarili mo? Actually, yung tatlong tanong na yon ay mukhang mahirap isiguro, no, ang kasagutan kasi gaano katatag, depende po yan sa inyong pananaw, depende po yan sa ah, willpower nyo, yung kusang loob nyo, no? Magiging matatag kayo dahil lang sa inyo. Kasi po, darating ang panahon na kahit man gaano kayo kamahal na inyong mga anak, na inyong mga mahal sa buhay, may mga pagkakataon po na meron din silang sari-sariling buhay o sari-sariling suliranin rather, na kailangan nilang harapin. Kaya may time na talagang kahit kailangan nyo sila, hindi rin kayo nila ah, matutulungan. Parang gano'n. So, napakahalaga po, kaya natin ito pinag-uusapan, ay paano tayo, kasi ang layunin natin, paano tayo magiging matatag. Kaya, ibig sabihin, meron tayong dapat na ginagawa para sa ating sarili. Huwag lang po tayo aasa, no? Kasi sabi ko nga yung negative self-talk na ibinigay sa atin na mahina na tayo, kailangan ko na ng alalay, kailangan ko ng tagapagbantay, tama rin po 'yon. Ang mahalaga lang dito ay may mga time na hindi all the time ay matutulungan tayo o lagi natin silang kasama. Ayan po ang aking punto rito. Kaya napakahalaga po ay gawin natin ang ating bahagi na kahit papano ay pilitin natin na maging matatag sa ating sariling sikap. No, kahit matatanda na tayo, hindi ko sinasabi na kailangan magtrabaho pa tayo, kailangan tayo maging atleta pa, hindi na po. Ang kailangan lang natin ay yung masustain natin ang ating mga pangangailangan pagkailangan, lalo na sa mga emergencies. Okay. So ngayon pag-uusapan po natin yung apat, okay? Nabanggit ko na last episode natin yung spiritual strength natin, napakahalaga. Pero bukod doon, okay, malinaw po yon kasi ang spiritual ay, of course, pinag-aralan natin sa simula, lahat ng bagay galing sa Panginoon. Kaya number one yun na dapat i-recognize natin na ang lahat ng bagay ay galing sa Panginoon at siya lang talaga rin ang makakatulong sa atin na makaka-resolve in the long run sa lahat nating pangangailangan. Pero bukod doon, tayo po ay pinagkatiwalaan din ng ating Panginoon na alagaan din natin ang ating sarili. Kaya kahit tayo old age na, napakahalaga po na tulungan din natin, gumawa rin tayo ng paraan para matulungan natin ating sarili at maging matatag tayo kahit minsan hindi available ang mga tao, no, na dapat tumulong sa atin. Kasi nga talagang nagbabago ang panahon, di ba? Kung minsan kasama natin sila, kung minsan meron din silang inaasikasong iba. Kaya maiiwan din tayo sa ating sarili. Kaya napakahalaga yung katatagan na nilagay natin sa ating buhay na kahit malayo ang ating mga mahal sa buhay at mga tao ay wala, yung mga tumutulong sa atin ay wala, hindi natin kasama, meron pa rin tayong magagawa at makakatindig pa rin tayo ng matibay kahit hindi natin sila nakakasama palagi. Kaya po, meron akong apat ngayon na mahalaga at ito po ay I would say very practical at saka very tawag natin diyan common sense din o hindi na kailangang pag-isipan. Pero ang mahalaga ngayon ay kaya ko to nais pag-usapan natin ay para matuto tayo, mapaalalahanan tayo at
at maihanda natin ang ating sarili. Okay, 4 po yan. Ang unang-una ay kailangan po natin ang financial stability. Ano po ibig sabihin yan? Yung hindi naman natin sinasabi maging mayaman tayo. Ang sinasabi lang natin na meron ba tayong ah, itinabi o inipon, no, na mga halaga para kung nangailangan tayo ng gamot o nangailangan tayo ng emergency times, no, na kailangan natin ng ang pambayad, meron tayong mahuhugot o meron tayong magagamit. Ayun po yung aking sinasabi. Kaya po, hindi ko naman sinasabi na magtipid kayo, no? Spend your money properly and mahalaga ron mag-save tayo. Kasi po, ayan din ay katatagan din yan, no? Na makakatulong sa atin, makakabibigay sa atin na stability yan. And, pera, no? Ibig sabihin yung ating financial uh, independence, okay? Kasi alam natin, may mga anak tayo tumutulong, binibigyan tayo ng kahit papano, no, inaabutan tayo na, no, ng halaga o salapi, pero mas mahalaga po na meron din tayong hinahanda para sa ating sarili na galing sa atin. Sabi rito, money may not buy happiness. Okay, totoo naman tal. Hindi na makakabili ng happiness, hindi rin nakakabili ng mga bagay-bagay na magaganda, no? Na pwede nating masayahan tayo. Pero sabi rito, but nakakabili ito ng security. Ano ibig sabihin? Nagiging secured tayo at nagkakaroon tayo ng kapayapaan ng kaisipan. Ayun ang kailangan natin. Although, sabi nga money cannot buy food, money can buy many things, pero meron ng number 1 dyan na kailangan din natin na, na security. Ayun yung peace of mind at saka yung sa oras ng pangailangan meron tayong magagamit. So, sabi rito, you will become powerless alone. Kasi nakakapanghina, 'di ba? Pag wala tayong pera, helpless tayo, manghihina tayo dahil mamumblema tayo, may stress pa tayo. Kaya yung sa halip na gumaling tayo, kung may karamdaman tayo, lalo pa tayong mamumblema. Kaya sabi rito, mahalaga rin na meron tayong tinatabi o iniipon para sa ating pangangailangan. Sabi nga, your children have their own needs, problems, and struggles at hindi rin lagi meron din silang hawak na salapi dahil meron din silang mga pangangailangan. Pero tayo ay kinakailangan din natin ng financial stability na magsusuporta sa atin. It's not being wealthy, it's about being prepared, about having a plan for emergency so that you never have to depend on anyone else to get by. Kaya tanungin na po natin, self-check na natin, meron ba tayong itinatabi o yung ating mga retirement income, nakasiguro ba o kaya iniipon ba natin o nagse-set aside tayo para sa ating emergencies. Ayan po ang number 1, financial stability. Mahalaga po yan. Okay? At ang pangalawa, alam na natin to, ay ang physical health. Ayan po. Alam natin, pinag-aralan natin noong nakaraan din, okay, sikreto ng malusog at maligayang buhay at mahabang buhay. Sabi nga, after 60 years, ayan po ay ibig sabihin senior citizen na tayo, ay sabi rito, is either your greatest ally or your biggest obstacle. Kaya yung pagtanda raw ay pwedeng maging kakampi natin at pwede rin natin maging kaaway. Ayun po yung magiging balakid sa ating buhay. Kaya the truth is, you can have all the financial security in the world, okay?
kahit marami tayong pera naman, marami tayong naipon, but if your health fails, your freedom disappears. O yan. Kapag ano naman, pagka hindi natin napanatili yung ating kalusugan, wala naman tayong kalayaan, no, na sumaya at mag-enjoy sa buhay. Kaya ang health po ay pangalawang mahalaga sa pinag-uusapan natin ngayon. Ay susunod na mahalaga para sa ating ah, ah, pagpapatatag ng ating pagka-senior. Okay? Sabi nga rito, your family may care about you. Okay? Mahal na mahal tayo natin pamilya, inaalagaan tayo, pero hindi po ang pamilya natin ang makakapag-exercise para sa atin. O, di ba? Kailangan natin, hindi rin ang pamilya natin ang makakakain na masustansya, ng tamang pagkain, na malulusog na pagkain. Tayo po yun, sa atin po yung bahagi. Kahit gaano nila tayo inaalagaan. Pero ang mahalaga, gawin natin ang ating bahagi. They cannot eat the right food for us. Oh, di ba? Hindi nila sana. And they can't what's this? Exercise, and they cannot lahat na hindi rin nila mapigil yung ating pagtanda, hindi rin nila mapigil ang ating mga damdamin, na mga emotion. Nako, dapat po yan sa ating bahagi yan. Ayan po ang sinasabi natin. Kaya physical health pala ay napakahalaga, no? At ito ay ating gawain. Okay. So even if your family loves you, they may not have the time, energy to take care of you all the time. So, kaya kinakailangan ngayon pa lang o ngayon na ay nag-i-invest tayo para sa ating kalusugan. Mag-exercise po yung ating 8 natural doctors. Gamitin po ninyo yung basihan para tayo ay manatiling malusog at masaya. At if you want to maintain, this independent has to control your health. Tomorrow, not tomorrow, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon na po. Okay, ayan. And you don't have to train like an athlete, sabi ng isang author, but small, consistent effort make all the difference. Kaya hindi man kailangan na strenuous at simple lang, walking and mag-enjoy and makipag socialize. Ayan po, kayang-kayan makakabigay sa atin ng mabuting physical, kasama na rin ng mental health yan. Kaya at the end of the day, sabi may expression na, at the end of the day, your most important support system is not your children, okay, not your siblings or your friends. It's your ability to stay strong, active, and capable. Ayan, napakahalaga. In short, dapat ma-maintain natin ating physical health. So, meron pong dalawa. Una, financial stability. Pangalawa ay yung ating physical health. Magbabalik po ang simula. Huwag kayong aalis. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig at inyong sinusubaybayan ang programang Simula. Ako po si Doc Rome ng AWR 89.1 FM. At ating pinag-uusapan ngayon ang mga foundation o yung mga haligi, no, ng para maging matatag ang ating buhay bilang mga senior citizen. Napag-usapan na natin yung una, financial stability, physical health, at ang pangatlo sa apat ay ang tinatawag nating social circle. Ayan. Ano po yung social circle? Ito po yung
meron na kasi tayong kumagamit sa mali na namang negative ano na naman no self talk natin na pag tumatanda tayo ay nagiging ano tayo mapag-isa, ina-isolate na natin, hindi na tayo masyado lumalabas, hindi na tayo tungo sa mga kapwa masyado at piling-pili na rin yung ating mga kaibigan. Huwag po natin gagawin yun. Normal lang po. Patuloy natin ang ating social interaction with yung interpersonal relationship natin. So, although talaga minsan gradually, no, humihina rin talaga na yung ating social interaction dahil nga ah, marami ng tumigil tayo sa trabaho, wala na yung dati nating kaibigan, yung dati nating kakilala, lumipat na tayo ng bahay. Tapos lalo na yung mga mahal sa buhay natin ay nagpahinga na, okay? Namayapa na kaya tayo naiiwan mag-isa, no? Kaya ang tendency natin mag-isolate, ibig sabihin hinihiwalay natin sarili natin. Kaya sabi rito, the problem is without strong friendship, loneliness creeps in. Kasi lalo na yung mga balo, no? At sabi nga ang number one na suliranin na mga nag-iisa na lang sa buhay, no? At yung kalungkutan, no? Kaya napakahalaga po yung ating social circle na yan. Sabi rito. So loneliness, it doesn't just affect our emotion. Kapag tayo kasi malungkot, mag-isa, diyan nagsisimula nga yung mga depression, anxiety, yan. Pag tayo nag-iisa. Kaya maganda talaga yung nakikipag-usap tayo, nakikipag-interact. No, sabi, sumasama pag tayo malungkot, lahat na ng pampahina ng loob nandun. Humihina na rin yung ating hope, ng pag-asa natin. Humihina na rin yung ating, pati yung physical na natin. Wala na tayong gana kumain, wala na tayong ganang gumawa, wala na tayong ganang makipagkwentuhan. Hindi na tayo nag-i-enjoy. Napakahalaga po yun, sabi nga, kailangan daw natin yun dahil naapektuhan tayo, no? Pagka tayo hindi nakikisalamuha sa mga tao, it affects our health, lalo na yung mental sharpness. Okay? Pati rin daw yung ating haba ng buhay. Napakahalaga yun, no? Na ibig sabihin, pagka ikaw ay nakikipag-socialize, nadadagdagan ang buhay mo at saka hindi mo iniisip na mawawala ka na sa mundo. Gusto pa nga, dahil nag-enjoy ka sa kaibigan mo, gusto pa nga humaba ang buhay mo. Ganon din po, nakakadagdag ng positive thinking na ang buhay ay talagang masaya at laging may pagpapala at biyaya ng Diyos ay laging naandyan habang tayo nabubuhay. So, your most important na foundation of support is your social networks. Sino ito? Yung mga taong, alam mo yung alam niyo po, yung simpleng may tao na nagte-text sa'yo tuwing umaga, good morning, kahit hindi kayo masyado nag-uusap, pero pinapadalhan kanya ng GIF ng good morning, ayan po ay isa yan na maganda ang pakiramdam nyo, hindi po ba? May taong nag-iisip sa iyo, may taong naaalala ka. Ganun po, kahalaga yan. At ano ang pakiramdam mo? Para ka nabubuhayan, no? Na loob, nagiging active ka, nag-inspire ka sa buhay. Kaya, ayun din, pati mga tao nagpapatawa sa iyo. Pati mga tao nagpapatawa sa iyo, napakahalaga din 'yon kasi nagbibigay ng sigla at lakas sa iyo, no, habang kayo nagbibiruan. Ayan. At dito nga sabi rito, may sinulat dito, reconnecting with friends. Ay ibig sabihin,
makipag-connect na ho uli kayo sa mga kaibigan nyo. Joining community group. Ayan, member ba kayo ng Senior Citizens Association? Sumasama ba kayo sa mga activities? Napakahalaga po yan. Kasi ayan ay nakakadagdag, no, ng ating tawag doon, excitement, no, sa buhay natin. No, lalo na kung maraming activities, sumama kayo at lumabas kayo at pare-pareho naman ang parang lahat tayo ay makapag-experience pare-pareho ng kasiyahan. Taking up, okay, meron din, no? A hobby. Oh, kung may mga hilig pa kayo, gusto niyo ng painting, gusto niyo magsulat, gusto niyo ng poetry, sa arts, no? At kung ano man. At higit sa lahat, mahalaga din yung yung ma-involve tayo sa mga community outreach, sa mga community activities. Kasi isa sa mga nagpapasaya sa tao yung maramdaman niya na nakakatulong siya at ang mga tao ay nagpapasalamat sa kanya, sa kanyang ginawa. Nagiging mahalaga o nagiging makabuluhan ang ating buhay. Kaya po yan ang social, sabi nila, community groups, friendships, or even casual acquaintances, okay, give you something, a sense of belonging. Whether your neighbor, okay, kapitbahay, o kaya yung kachat mo, o kaya yung kung anong local group o na nandyan around you. So family creates a foundation of strength. Pero the core connection you'll build now kapag yung yung connection na tinatayo mo, no, sa kapwa, no, bukod sa iyong pamilya ay nakakasabi ron nakakasupport. The more support you'll have in the years to come at hindi mo mamamalayan, rather, hindi natin mamamalayan na maya-maya na andyan na sila, tumutulong na sa'yo, regularly, binibisita ka na, at marami na kayong activities na pwedeng gawin in the future. Kaya dito, mahalaga ang pakikipagkapwa-tao. Ayan, yung social circle, at ayan ay bukod sa nagbibigay sa atin ng kagalakan, pati rin ang ating damdamin at ang ating puso ay lumalakas at nagiging masigla. Ayan po. So sabi again, at the end of the day, strong social networks is not just having a company. Sabi rito, it's almost about having people who let you remind you of your worth, o nagiging pinakikita nila na gaano ka kahalaga at gaano pa nila kailangan ang iyong pakikisama, ang iyong tulong, at para ang bawat hakbang mo sa buhay, no, ay makikita mong lumalago at higit sa lahat kapakipagnabang. Ayan po, social circle. At ang ikaapat, no, na ating pag-uusapan ngayon, at ito lang yung napili ko, pero the rest towards the next episodes natin, pag-uusapan natin pa ang maaaring maging matatag na buhay natin, no? Ano yung mga sikreto. At ito ang sinatawag na sense of purpose. Ano itong sense of purpose na to? Ito yung naalala ko isang commercial sa kape, no, na kanino ka gumigising tuwing umaga? Ayan, napakahalaga yan, di ba, na tanong. Paggising mo ba sa umaga, sino ang anong excitement na nakukuha mo? Anong gusto mong gawin? Sino ang gusto makausap? Anong gusto ma-accomplish, no, sa araw na yon? Kaya dito ang sense of purpose, ito yung mas malaki pa sa atin. Ito yung sinasabi, ito yung tinatawag na hindi to yung ordinary na bagay. Ibig sabihin, may malaki ka pang gustong gawin na larger than life, no? Na alam mo ngayon na itong buhay mo, pero gusto pang mas malawak pa ang iyong ma-accomplish. Kaya itong sense of purpose, kasi nga,
nung tayo ay hindi before our senior citizenship, okay, ay ano ang mga roles natin? Magulang, naging magulang tayo, tagapag-alaga ng mga anak natin na maliliit, naging empleyado tayo, 8 to 5, nagtatrabaho tayo, tapos ano pa ba yan? Ah, lahat ng alalahanin sa buhay, nagpaplano tayo para tayo umunlad at mga plano natin sa buhay, nag-acquire tayo ng property. Hindi na gano'n ang ating buhay ngayon. Kumbaga sa ano ay nagbago na ang paligid natin, ang ating mga anak naging independent na, may sarili-sarili na silang buhay. Tapos hindi na tayo nagtatrabaho, hindi na tayo nagre-report for work. At gayon din, no, sa sinasabi nga ay bumabagal na yung ating routine natin kasi parang kukunti na lang pwede nating gawin. Actually, hindi po ganyan. Depende po yan sa ating layunin, no? Kaya sabi ron, without a clear sense of direction, okay, it's easy to start feeling invisible. Kasi pag wala tayo noon, ang pakiramdam natin, "Oh, wala naman akong, ah, wala naman ang taong kailangan ako. Wala naman akong dapat gawin." O, di ba? Minsan, ano na tayo, pakiramdam natin hindi na tayo kailangan at hindi na rin tayo, ano sabi to, minsan, baliwala na tayo, hindi na tayo pinapansin. Ayun po ang sinasabi natin na kailangan natin magkaroon ng clear sense of purpose. Ayan po yung bagay na bigger than life. Ayan. Hindi yung life na alam natin. Bigger. Ibig sabihin, marami pang pwedeng gawin. So the truth is no matter how much your family loves you, they can give you a purpose. Para rin yung ano, no? Health, hindi sila pwedeng gawin nila yan para sa atin. Tayo ang gagawa niya. Kaya mahalaga yan na isipin natin, ano ba ang gusto natin talagang gawin sa buhay? So that's something you have to build for yourself. Having a reason to wake up in the morning, whatever it's a passion, a project. Okay, balikan natin, no? Sa paggising natin sa umaga, ang tinuturo natin ay kausapin natin muna ang Panginoon. Panalangin, meditation, pag-aaral ng salita niya, at pwede nating idulog lahat ng ating gusto gawin for the day para pagpalain tayo. At higit doon, kinakailangan meron pa tayong ibang goal for the whole day. Sabi, kung ano yung healing natin, um, meron tayong hobby, meron tayong gusto niya mag-gardening, gusto niya ng anong tingin natin na magiging productive tayo, sabi rito. So keeps your mind sharp. It keeps your mind sharp. Ito yung active na ating isip, tapos steady naman natin emotion, at saka fulfilled tayo, mahalaga, na-fulfill tayo. Kaya ano ang pwede natin gawin? You join the community group. Ayan, ano ibig sabihin yan? Member ba kayo ng senior association na inyong barangay o inyong area? Napakahalaga yan. Yung mga simpleng pagsasama at pag-exercise, paglalakad at kung ano ng mga activities na ay nakakatulong yan sa atin, no? Sabi rito, instead of just watching from the sidelines, kung magkaminsan, sige kayo na lang, dito na lang ako. O sige, ano na lang, next time na lang. O kaya sabihin natin, sige, manunood na lang ako, susuporta na lang ako. Hindi ganyan. Kung maaaring, kung kailangan talagang active involvement na kailangan na. This is the new reason to get up in the morning. Something that makes you feel valued, na pinahalagahan kayo, na papakita nyo na mahalaga kayo, useful, at kapaki-pakinabang. Purpose doesn't have to come from a job. Hindi kailangan niya sa pagtatrabaho. It could be anything that makes you feel alive, learning something new, mentoring, ayan, gardening, painting, traveling, and even just setting personal goals. Kaya
Ayan po ang magpapatibay sa atin, lalo na sa ating buhay pagtanda. Kaya dapat magkaroon tayo ng ah, purpose sa buhay. Ito yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng ligaya, okay, keeping us mentally and emotionally active. So, if you're feeling like your best days are behind you, it's time to change that mindset. Palitan nyo na ang isip nyo. Kala nyo, lahat na, nakaraan na yan. Hindi ko na yan gagawin. Tapos na ako dyan. Your purpose isn't something that disappears with your age. At hindi lang naman yan sa mga matatanda. Kahit naman sino, no? Every individual dapat may sense of purpose. Dahil ay ang sense of purpose ay nag-evolve. Ibig sabihin, nagbabago at saka lumalago yan. And the more you invest in finding meaning in your daily life, the best or the less you need to rely on others for happiness. Oh, di ba? Hindi ka masyadong dependent. Oh, hindi ka na nag-iisip ng sarili mo lang, sino kaya ang tutulong sa akin, sino kaya makakasama. Hindi mo na maiisip yun dahil unang-una, nakapag-socialize ka na at saka meron kang gustong abutin. Sabi na naman dito, at the end of the day, dapat pala ang title nito, at the end of the day, no? Sabi, the strongest support you can have isn't someone holding your hand. Oh, kung anong support bang hinahanap nyo, anong katatagan ang hinahanap natin, hindi yung suporta ng tao na humahawak sa atin. It's the fire, ayun, yung apoy, no? Inside you. Yung energy na, yung layunin mo, no? That keeps pushing you forward. Ayun ang sense of purpose. Napakahalaga po. Kaya dito sana ay nakita natin ang kahalagahan ng buhay old age. Na wag po tayong magiging dependent masyado sa ating mga mahal sa buhay. Katulad na ating sinabi na kung magkaminsan full ang ating dependence sa ating mga anak, no, sa ating mga kapatid, sa ating mga siblings o sa ating mga kaibigan, kung maaari po ay maging independent din tayo, no? Although kailangan din natin sila, pero ang mahalaga dito, sabi ko nga no ng last episode parang regalo din natin to sa ating mahal sa buhay. Kapag nakita nila na tayo ay matatag, malakas, at saka meron tayong paninindigan at meron tayong purpose, no, na gusto nating pang magawa, matutuwa po sila sapagkat nakita nila na ang kanilang mahal sa buhay, no, na minamahal nila ay ano pa, buhay na buhay at saka malakas pa at nakakita rin sila ng pag-asa. 'Di ba? Maganda ring feeling 'yon para sa kanila. Kaya regalo din natin. Kaya tulungan po natin ang ating mga sarili at panatilihin natin, tama nga, na financially, physically, okay? Tapos socially, at higit sa lahat, yung meron tayong purpose at tayo'y healthy lahat ng aspeto na yon. At bukod doon, siyempre, ang mahalaga doon yung ating spiritual na relasyon sa ating Panginoon na siya ang talagang ayun ang tunay na sandigan natin sa ating pagtanda. So, sana ay marami kayong natutunan. Kung meron pa po kayong nais natin pag-usapan, maaari po kayong mag-text o tumawag sa atin. 0917-1742-777. 0918-9447-891. Magbabalik po ang simula. Nagbabalik po ang simula at tayo po ay dadako na sa ating Someone is Praying for You. Nais ko pong pasalamatan ang lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay na nagpadala ng kanilang mga prayer request. At nais kong pasalamatan din ang programang ang nasusulat, The Kamenong Legacy Ministry sa pangunguna ni Brother Benny Filomeno.
Abangan din po ninyo ako yan tuwing Biyernes, okay? Tuwing Biyernes ng gabi, 7 to 9. At amin tinatalakay yung ah, ah, tinatawag nating ah, lesson quarterly, no, yung weekly. Kaya ah, ibinahagi din po sa akin, no, dahil doon sa programang yun ay punong-puno ah, ng mga kahilingan para po sa panalangin. At nais kong banggitin ang ilan doon, no, na ay pinadala sa akin. At ngayon nga ay natanggap natin ang una, pasasalamat. Okay, pasasalamat ni Joel Valenzuela sa kanyang naging kaarawan. Okay, dumating ang kanyang kaarawan. At ang darating na kaarawan din, okay, pasalamat din si Patrick Gonzales na kaarawan niya sa November 3. Okay? Ang mga ah, may karamdaman, okay, ayan po ay talagang ah, bilang mga tao talaga at habang nandito tayo naninirahan sa sanlibutan ay makakaranas talaga tayo ng mga karamdaman, okay? At nais nating idalangin si Pronis Villanueva, okay, sa kanyang karamdaman. Ganon din si Nadli Nicolas. Okay, dalangin din daw natin si Harita Ganyola at Levi Ganyola. Si Nelson Ganyola, dalangin natin. At sa aking kaibigan na si Davy Faminiano na kalalabas lamang sa hospital because of dengue. Mag-ingat po tayo, uso po yan ngayon. Ay sana ay magpatuloy yung pagaling. Ganon din si Lorna Jimenez. Ito po ay kahilingan ni Gerson Jimenez sa kanyang anak sapagkat ang kanyang nanay ay nakakaranas ng mga joint pains at hindi halos makalakad. So, wag po kayo mag-alala. Mayaman po ang pagpapagaling ng ating Panginoon. At total healing, okay, total healing kay Madel, okay, kay Madel, hindi ko po mabasa ang kanyang apelyido, Decoro or whatever. Si Samuel Patalinhog, okay, for healing, complete healing. Okay, gano'n din si Marshally Payaw at si Nald Surigao. At sana po ay patuloy kayong manampalataya lang sa Panginoon sapagkat po sa Panginoon ay walang imposible. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na may-ari naming mga buhay, nais namin ang mga muling lumapit sa inyong banal na harapan upang idulog namin ang aming mga pasasalamat at gayon din ang aming mga kahilingan. Maraming salamat sa patuloy na pagbibigay niyo sa amin ng buhay at mga pagpapala. Nadalangin namin ang aming mga kaibigan na nakarating sa kanilang kapanganakan sa pag-celebrate ng kanilang mga birthdays. Sana, Panginoon, nais namin patuloy niyo silang kupkupin at patuloy niyo silang palakasin physically, higit sa lahat sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pananalig ng buong buo sa inyo. Maraming salamat sa panahon na ibinigay nyo, sa taon na ibinigay nyo sa kanila, sa panibagong araw na ito ng pagpapala at nagpapasalamat sila sa inyong buhay na ipinagkaloob. Sana ay magkaroon pa sila ng patuloy na masaya at mahabang buhay upang patuloy nila kayong paglingkuran at higit sa lahat, purihin. Sila po ay sina Casey, Provin Villanueva, okay? Joel Valenzuela sa kanyang karawan at si Patrick Gonzales. Nais din po namin idulog, Panginoon, ang nalalapit na mga board examination nila Casey Filomeno ngayong November at si Pearl Pines sa kanyang interview at
exam. Sana po, Panginoon, samahan sila. Ang lahat ng karunungan ay nagmumula sa inyo. Gabayan sila ng banal na Espiritu na magpapaalala sa kanila at magbibigay ng karunungan upang maging successful ang kanilang examination. Tulungan sila. Ano man ang kanilang mga plano, Panginoon, maginawang kalooban mo rin ang siyang masunod. Tulungan din ang mga may karamdaman na aming mga kaibigan. Kayo po nakakaalam. Pinanggit po namin ang kanilang mga pangalan. Maraming salamat po sa hanggang sa ngayon ay patuloy niyo pinagkakalob sa kanila ang buhay at patuloy silang naglilingkod at nagpupuri sa inyo. Tulungan sila na mapanagumpayan nila ang mga kahirapang ito, ang mga karamdaman, ano po man ang kanilang kalagayan naman. Wala po silang duda na inyo silang paghagalingin at lahat kami, 10 ng aming mga mahal sa buhay, sa mahal nila sa buhay, nais din nila, Panginoon, makaranas ng kagalingan at kapayapaan, lalo tigit ng mga kaisipan. Tulungan ang bawat isa sa kanila, Ama, na anuman ang kanilang nararanasan ngayon, alam ng bawat isa sa amin na kayo ay may panukala sa bawat isa at kayo rin nakakalam na makabubuti sa amin. Kaya hipuin nawa sila na inyong mapagpalang kamay ng kagalingan at patuloy silang lumakad ayon sa inyong salita at ayon sa inyong panukala sa kanila. Lahat po ng ito ay inaasahan naming tatanggapin hindi sa aming sariling karapatan, kundi alang-alang sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. is the key to heaven, but faith unlocks the door. Sa banal na kasulatan, sa 1 Thessalonians 5:16-18, ganito ang sinasabi: Magalak kayong lagi, manalangin kayong walang patid. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. May 3 bagay na binanggit dito, at ang pinakamahalaga rito ay yung ikatlo, yung magpasalamat kayo sa lahat ng bagay. Pero ang una, magalak kayong lagi. Pansinin po ninyo, magalak lagi. Tuwing kailan lang po dapat tayo magalak? Tuwing lang ba tayo'y may natatanggap na regalo o pag mayroon lang tayong magandang experience? Hindi po. Sinabi rito ay magalak kayong lagi. Okay? At ang pangalawa, manalangin kayong walang patid. Pansinin din po natin, tuwing kailan lang ba tayo mananalangin? Kung kailan lang natin gusto o kailan natin kailangan ng Panginoon. Sabi dito, walang patid. Ibig sabihin, bawat panahon na ating buhay ay nananalangin tayo. Kahit sa isip, kahit ano ang ginagawa natin, maaari tayong manalangin. Walang patid. At ang pinakamahalaga, ang nais kong pansinin natin dito, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Ano ibig sabihin? Magpasalamat. Kaya ang ating topic ngayon sa ating bagong simula ay yung sense of gratitude. Okay? Pagpapasalamat. Tuwing kailan daw tayo dapat magpasalamat? Sabi rito ay sa lahat ng bagay o sa lahat ng pagkakataon. Ayan, napakaganda, no? Nais ko ibahagi sa inyo ang karanasan ng isang batikang mangangaral at manunulat na si Charles Spurgeon. Paborito ko po rin yan. At
Kinikwento niya ang kanyang karanasan sa London, Inglaterra. Okay? At sabi niya, minsan daw ay namasyal siya sa Inglaterra, naranasan niyang madukutan. So nawala ang kanyang pitaka. Kaya nung umuwi siya ng bahay, kinuwento niya sa kanyang misis. At sabi niya, Honey, alam mo, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa nangyari. Natawa yung misis niya. Sa lahat naman, ikaw pa nagpapasalamat, nadukutan ka na nga eh. Kaya sabi niya sa asawa niya, hindi naman sa ganon na, honey, marami pa rin akong dapat pagpasalamatan sa Panginoon kahit na hindi maganda yung naranasan ko. At sasabihin ko sa iyo, sabi niya sa misis niya, ang mga dahilan. Okay? Una, sabi niya, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na sa lapi ko ang kanyang nakuha. O, sa lapi ko lang yung kanyang nakuha, hindi yung aking buhay. 'Di ba? Dapat natin pasalamatan yun kasi maraming hinuhold up na pinapatay din, no? Sabi ni Spurgeon, pasalamat ako, pera ko lang nakuha niya at hindi aking buhay. Pangalawa, okay, tatlo yung sinabi niya eh. Pangalawa, ako'y nagpapasalamat at iniwan ko dito sa bahay ang iba kong pera. Ibig sabihin, nagpapasalamat siya, konti lang ang nakuha sa kanya. At meron pa naman siya natira, meron pa naman sa bahay nila. Okay, napakagandang ano yun, kaisipan, ano? At ang ikatlo, ito ang pinakamahalaga. Ako'y nagpapasalamat pa rin sa Diyos at hindi ako ang mandurukot. Ayan po yung anecdote ni Charles Spurgeon. Para sa kanya, dapat ay magpasalamat tayo sa lahat ng bagay. Katulad ng sinasabi sa banal na kasulatan, magpasalamat tayo sa lahat ng bagay. Kahit anong circumstances, kahit anong ah, anong anong karanasan, mabuti man o masama para sa atin, lahat ng yan ay pagpapala sa Diyos. Napakagandang kaisipan yan. Kasi hindi tayo marunong magpasalamat kapag negative sa atin ang ano. Hindi natin alam, no? Na blessing in disguise yung mga karanasan na yan. Na kahit kahit pala hindi maganda, ay dapat natin pasalamatan sapagkat, bakit? Merong mga bagay o leksyon na itinuturo yan sa atin. Katulad niyan, yung mabiktima ka ng panghuhold o pananakaw, mawawarningan ka na sa susunod, mag-iingat ka na. Ganon din ang ating Panginoon pala. Kaya kung magkaminsan yung mga negative na mga experience natin ay nangyayari. Pero bawat experience natin, lalo na yung mga negative, ay may aral na tinuturo sa atin para lalo tayo maging matatag na mga mananampalataya. Di po ba? Kaya matuto po tayong magpasalamat. At natutunan ko yung pagpapasalamat. Kapag pala tayo nagpapasalamat, ibig sabihin, naghahantay tayo na may darating pa. Di po ba? Na ibig sabihin, pinasasalamatan natin ang mga bagay na tinanggap natin ngayon. Pasalamatan natin sa Panginoon. At alam natin na tuloy-tuloy na pagpapalain tayo ng Panginoon din. Ibig sabihin, hindi lang yun ang ibibigay niya. Kapag pala tayo nagpapasalamat, may pananampalataya tayo na ibibigay ng Panginoon. Susustinahan tayo regularly. Ayun. At also, dapat tayo magpasalamat sapagkat ang mga bagay, no, na binibigay sa atin ay yung tamang-tama lang natin pangangailangan. Hindi yun na sobra. Alam niyo, pag nagpala ang Panginoon ay hindi yun yung sobra at hindi rin yung kulang. Tamang-tama lang, no? Kaya pasalamatan natin. Sabi nga
Panginoon, pagka binigyan mo naman ako ah, pagsubok, wag naman yung pagsubok na malilimutan kita, no? At wag mo rin ako bigyan ng pagsubok na tatalikuran kita. Okay? Kaya dito nga sa ating pinag-aaralan na gratitude o pagpapasalamat, lahat ng bagay, sabi dito, magpasalamat tayo. Sapagkat lahat ng bagay ay galing sa Panginoon, lalo na yung mabubuti mga bagay galing sa Panginoon. Kaya pag sinagot tayo ng Panginoon sa ating mga dalangin, mabuti man o masama, pasalamatan na natin dahil meron niyang mga bagay na itinuturo sa atin. Lahat po ng galing sa Panginoon ay mabuti at tayo ay pagpapalain. You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM. Sa AWR 89.1 FM. May natutunan po ba kayo sa ating programa ngayong umaga? Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin at gayon din ang inyong mga kahilingan. Kaya maaari po kayong tumawag o mag-text. 0917-1742-777. Okay? Ulitin natin, 0917-1742-777 at 0918-9447-891. 0918-9447-891. Nais po namin ring sabihin na maaari din po kayong mag-contribute sa ating sinatawag nating kuwela or joke time at lahat po ng prayer request, lahat po ng inyong gustong kahilingan, maaari po kayong mag-text at tumawag sa amin. Kaya po, nais naming pasalamatan po sa inyong pakikisama sa araw na ito. At gusto kong pasalamatan si Pastor Nerio Carranza, Andy Joaquin, ang aking technician, Irene Asidao, ang aking administrative assistant, at ang ating supporter, Pastor Sam and Reyna Barrios. Salamat po ng marami. At sabi nga, ang ating quote for today, aging gracefully means being flexible, being open, allowing change, enjoying change, and loving yourself by Wendy Whelan. Kaya po, ang payo sa atin, huwag natin isipin na tayo'y tumatanda dahil nadadagdagan ng taon natin, ating buhay. Ang tama pong isipin natin, tayo ay nababago at lumalago araw-araw. Ako po si Doc Rome ng AWR 89.1 FM at ito ang programang Simula. Ang biyaya at awa ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat tayo ay may pag-asa. Lahat tayo ay may bagong simula. Magandang umaga po. Hanggang sa muli.